They have the connection that we doesn't. For sure, they already knew each other so well. But that's so difficult. Ang hirap na hindi magalit. Ang hirap na hindi masaktan. Can we talk about last night? I'm busy. I'm sorry. Mabilis na sabi ko saka tumungo sa pintuan. He sighed. Napatiimbagang ako bago hawakan ng doorknob. I was about to go out when he suddenly said something that made me feel so bitter. Trish is pregnant. Nangihinang sabi niya, kaya hindi ko napigilan ng lingunin siya. Our eyes met, and I made sure mine were so cold. Yes, I know. You are perfect for each other. So please, excuse me. Malamig na sabi ko, saka mabilis na lumabas mula sa pantry na parang hindi apektado sa lahat ng nangyayari. But deep inside, I'm really tired. Pagkalampas ko sa hallway ay narinig kong pamilyar na boses, kaya bahagyang bumagal ang paglalakad ko. Nasaan ba si Zeus, Mark? I raised my brow. Nandito lang siya. Teka, nasa pantry yata. And after a while, an outsider blocked my way. Mark froze. Napataas ang kilay ko sa kanila. What are you doing in my company? I coldly asked Trisha. Nanlaban ng mga tingin niya sa akin, na para bang may ibubuga siya. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. She gained weight, a little. Maybe because of her pregnancy? Nagtagal ng bahagya ang mga mata ko sa tiyan niya. I'm sorry, ma'am. I brought her here. She just want to visit someone. Trish? Zeus! Trisha said, like Zeus could really save her. Dahan-dahan akong lumingon kay Mark. Tumayo siya ng tuwid dahil sa ginawat kong tingin. At bahagya pang sumalyap kay Zeus na tila nang hihingi ng tulong. Aren't you aware of the rules of this company, mister? No outsiders allowed. Malamig na sambit ko, dahilan para bahagya siyang mapalunok. Nilipat ko ang tingin ko kay Zeus, na tila nananansya. He suddenly hid his fiancée behind him, so I rolled my eyes. Julia, she'll leave. Where's your manners? I repeat, no outsiders are allowed in my company. Get it? Leave before I fire you too. Madiin na sambit ko, kaya umigting ang panga ni Zeus. Aalis na rin naman ako. Zeus, tara na. Matapang na sambit ni Trish, dahilan para sarkastiko akong ngumisi. I'm not being bitter. I just don't want to see her face in my company. And plus the fact that she went there even though she's not an employee. Trisha, boss namin siya. Zeus' friend said. We're sorry, aalis na siya. Come on, Trish. Zeus said, pero hindi nakalampas sa mga mata kong pag-irap ng babae. Akala mo kung sinong Diyos? She even murmured. Nagpanting ang tenga ko doon. It made me angry. For real. Mr. Anderson, please just take all your things. You are fired. Same as you. Mariin na sambit ko sa kanilang dalawa. Mark gasped. No. I'm really sorry for being reckless. Aalis na si Trish. Mark said while panicking. Parang gusto ko silang batuhin ng peanut butter. My blood is boiling. Mag-resign ka na, Zeus. May ahas pala dito. And that's enough. Get out of my company now, before I call the security. Galit na sigaw ko, kaya napalingon ng mga empleyado na nasa malapit sa amin. Ma'am, mahinang sambit ni Zeus. That's the reason I glared at him so badly, that I wanted to slap him right now. What's happening here? Mira's voice appeared behind me, at ilang sandali pa'y naramdaman ko siya sa tabi ko. I suddenly heard my sister make a mocking sound, like she discovered something. You! Are you an employee? Where's your ID? She asked Zeus' fiancé. Napairap ako sa mabilis ko silang tinalikuran. She's an outsider. Paalisin mo. Malamig na utos ko saka ako umalis doon. Mabilis akong pumasok sa opisina ko't pabagsak na umupo sa couch. I began eating my peanut butter with my boiling blood. The audacity to enter in my company. At may lakas ng loob siyang magtapang-tapangan. Ilang sandali pa'y pumasok si Mira na may malaking ngiti. Umalis na. So yun ang pakakasalan? Buntis rin siya? Parang baliw na tanong niya na inirapan ko lang. I continue eating the food that I'm craving for today to ease my frustration. That's Zeus. Is he in love with you? Biglang tanong niya habang nakahalukip-kip sa harap ko. Napahigpit ang pagkakahawa ko sa kutsara dahil sa tanong na yon. I clearly know the answer. No. Mabilis na sambit ko na siyang ikinasinghap niya. If that woman isn't pregnant, we wouldn't know. He broke up with her, right?
I refused to answer that. Gusto kong matawa ng sarkastiko. Why did Zeus even break up with her when I decided to stop the contract? He never told me anything except that he misses me and how he wants to enter my life. He didn't clear anything. He's just there beside me. Or maybe Zeus is attracted to you because you are way far beautiful than her fiancé. I sighed. Stop. Hindi ka na nakakatulong. Inis na sambit ko, kaya mahina siyang natawa. Wala lang. I can't really believe this. Parang nasa pelikula. May laban ka naman. Don't worry. Sabi niya kaya dahan-dahan akong napabuntong hininga at napapikit ng mariin. I'm fine. I whispered to comfort myself. Anong laban ko dun? Ilang taon sila? I'm really fine. Mahinang sambit ko saka ako napalunok ng mariin. You must be fine. You must be strong, Julia, she said. Please, tell Dad that you want this company. Tell him that you want to manage this. Nangihinang sabi ko. Umupo siya sa tabi ko at narinig ko ang pagbuntong hininga niya. I smell her sweet scent. It's not as strong as her usual scent, so it's fine for my sensitive sense of smell. He won't listen. Ngayong alam niyang mas magaling ka. Mahinang sabi niya, kaya mahina akong umiling. Sabihin mo kay Mommy, makikinig siya sa'yo. Mahinang sabi ko ulit habang nakapikit. I disappointed them. I doubt that they'll listen to me still. Mahinang bulong niya na kapwa naming narinig. Matapos iyon ay wala na kaming masabi. Natahimik lang kami. Ang daming pumapasok sa isipan ko. Kailan ba ako mawawala ng problema? Dad won't let me go back to London. Sabi ko kalaunan. I told you, Mira said before standing up. Tahimik siyang lumabas ng opisina ko. Kaya naiwan akong mag-isa habang tulala na nakatingin sa kisame. After a while, the door of my office opened. Hindi ko man tingnan ay kilala ko na kung sino yon. I'm sorry about Trisha. That won't happen again. Mahina at maingat na sabi ni Zeus. Pero nanatili lang ang tingin ko sa kisame. Hindi ko siya sinagot. I totally ignored his presence. I'm so tired. Ma'am, please. Mahinang sabi niya na tila nanunuyo. I sighed. Just leave me alone, please. Nangihina na sabi ko bago ulit akong pumikit ng mariin. My situation is killing me. I feel like I am caged again. Nahuli na naman ako at nakulong matapos ang sandaling pagkalaya. But this time it's harder. Please, ulit ko. Isang malakas na pagbuga ng hangin ang narinig ko. Bago tuluyan tumunog ang pagbukas at pagsara ng pinto. Kung hindi ko sana inalok si Zeus sa kabaliwan ko noon, ay baka bahagyang magaan ang nararamdaman ko ngayon. But did I really regret that? No, never. Kahit mali, hindi ako nagsisisi. I like those times when I'm with him. I like those so much. But it's over. It's just like a glimpse of happiness and freedom. I was surprised the next day to see John in our company. He's with Dad. At kakalabas ko pa lang sa elevator ay nakita ko na silang naglalakad papunta sa opisina ni Dad. Sinundan ko yun ng tingin bago ako dumiretso sa opisina ko. After a while, John entered my office with a big smile. Tinaasan ko siya ng kilay. Won't you welcome me? Natatawang tanong niya na inirapan ko na lang. Did Dad present the proposal? Bali walang tanong ko. I made that proposal last night. Pinagpuyatan ko yun dahil yun ang gusto niya. Nagkibit balikat siya sa kamarahan na tumango. Yes, sagot niya bago umupo sa silyang nasa harap ng lamesa ko. Aside from this proposal, he also proposed something. He said and this time I looked at him. What is it? Curyosong tanong ko. He wants me to marry you to strengthen the bond of our companies. Sabi niya kaya namutla ako at napakuyom na lang ng kamao ko. No way. Madiin na sambit ko. Kaya marahan siyang tumawa at umiling. I guess he doesn't know about your pregnancy? Matalim ko siyang tiningnan. Anong sinabi mo sa kanya, John? Madiin na tanong ko. I know that he can understand Tagalog. Hindi ko alam ang balak gawin ni Daddy. He's back into arranging my marriage again. I told him that it's your decision, not mine. I won't force you. And please, do remember that I can be the father of your child. Sabi niya bago siya umalis ng opisina ko. Napasabunot na lang ako sa buhok ko saka napahinga ng malalim. Sumusobra na si Daddy. I just gave them a favor. That's why I'm here. And now he's caging me again.
Nang makakita ng lakas ay mabilis akong lumabas ng opisina ko at nagpupuyos na dumiretso sa opisina ni Daddy. Mabilis akong pumasok sa loob kaya mabilis siyang napatingin sa akin. My eyes were furious and he's just seriously looking at me. Don't control my life! Sigaw ko na kumalat sa bawat sulok ng malaking opisina niya. Mas lalong lumamig ang mga mata niya. I'm just fucking do you a favor. And now you are back on that fucking arranged marriage again? Galit na sigaw ko. Wala akong pakialam kung mas lalo siyang magalit ngayon. Wala akong pakialam kung itapon niya man ako palabas sa opisinang ito. I need to voice out. I won't marry anyone for business. Tumulong naman ako. But he's still at this. Hindi pa ba siya tapos na sirain ang buhay ko? Kung ganito lang naman, ay ayoko na. I shouted with my lungs out. Malakas niyang pinalo ang lamesa kaya nahulog ang isang vase mula doon. Dahilan para lumikha ng malakas na tunog ang pagbasag nito. I shivered because of that. At tuloy-tuloy na tumulong mga luha ko pero hindi ko inalis ang nagpupuyos kong mga mata sa kanya. You won't leave in this company until I say so. Then what? I'll do whatever you want. Kung ganito lang rin pala ang plano mo, sana hindi na ako umuwi. Your manners, Julia May. You're my daughter and you will do anything I say. Napailing ako sa kamarahas na nagpunas ng mga luha. I won't marry anyone. Hindi mo man akong papaalisin ng Pilipinas, ay hindi pa rin ako magpapakasal. Just kill me, Dad. Just kill me! After I said those words, I turned my back at him. At doon ko lang napansin na hindi ko na isara ng maayos ang pintuan nang pumasok ako kanina. Kaya posibleng rinig na rinig sa labas ang sigawan namin ni Daddy. I don't care. Marahas akong lumabas habang nagpupunas ng luha. Pagkalabas ko ay siyang pag-atras ng mga empleyado na kuryosong nakatayo sa hindi kalayuan. Wala akong tinapunan ng tingin maski isa sa kanila. Dire-diretso lang akong naglakad hanggang sa nakita ko si Mira sa bandang harap. What happened? She asked with her concerned eyes. I sighed. Talk to Dad. Sabihin mo pakawalan na niya ako. I'm leaving. Matigas na sabi ko at dumiretso ako sa opisina ko. Pero bago pa ako makarating sa opisina ko ay namataan ko si Zeus na mariin na nakatingin sa akin. He heard that too. Mabilis kong iniwas ang tingin ko sa kanya. I went inside my office to get my bag. At nang makita ko ang bag ko ay muli akong lumabas. Dad won't stop me. Kung plano niyang ikulong ako, pues ngayon palang aalis na ako. He can't understand me. Negosyo lang ang importante sa kanya. This company is important for me too. That's why I decided to help. But marrying someone for this is never in my option. Pagkalabas ko ng opisina ko ay doon nakabantay ang mga tauhan ni Daddy. Nanlaki ang mga mata ko dahil nakaharang sila sa daan ko. Get out of my way! Mariin na banta ko, pero seryoso lang nila akong tiningnan. Pinapautos po ni Sir na huwag kayong paalisin ng gusali. Sabi ng isa. Nakuyom ko ang kamao ko saka ko sila sinubukang lampasan, pero muli nila akong hinarangan. I said get out! Sigaw ko. Biglang sumakit ang tiyan ko sa pagsigaw ko, kaya mahina akong huminga ng malalim. Sa kapilit na nilalampasan ng mga tauhan ni Daddy. Pero hindi sila naging kampante. Mahigpit akong hinawakan ng isa sa kabilang braso. Ang isa naman ay sa kabila. The employees were just watching with their frightened eyes. Bitawan niyo ako! Sigaw ko pero mas humigpit lang ang pagkakahawak nila sa akin. Ilang sandali pa ay nakita kong lumapit si Zeus na umiigting ang panga. Kainis. You are hurting her. Malakas na sambit ni Zeus. Saka ako hinila palayo sa mga tauhan ni Daddy. Tinulak niya pang isa sa kanila para makuha ako. Dahilan para umayos ng tayo ang lahat ng tauhan ni Daddy na nakapalibot sa akin. Bigla akong napahawak sa braso niya. Dahil sa bigla ang pagtindi ng sakit ng tiyan ko. Huwag kang mga alam dito. Inutusan kami ni Sir Remulla. Malamig at nagbabantang sambit ng tauhan ni Daddy. Nahanda na yatang manapak. Pero hindi siya pinansin ni Zeus. Tinuon lang niya ang pansin niya sa akin dahil sa bigla kong pagsinghap. What happened? Biglang dumating ang natataranta na si Mira. Mas lalong humigpit ang pagkakapit ko kay Zeus. You are fail. Mahinang bulong ni Zeus sa kamarahan akong hinawakan sa bewang. Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Ang sakit. Sa gitna ng pagsakit ng tiyan ko, ay bigla akong naduwal. Oh my gosh, dalhin natin siya sa hospital. Sigaw ni Mira pero mahina lang akong umiling. No. Hirap na sambit ko. Ilang sandali pa'y naramdaman ko na lang na may bumuhat sa akin. It's Zeus. I know. Pumasok kami sa loob ng opisina ko.
Pinaupo niya ako sa couch, pero mabilis ko siyang tinulak at tumayo ako papunta sa banyo para sumuka. Oh my God! Akong kinakabahan sa'yo, Julia! Sigaw ni Mira na hindi ko pinansin dahil sa pagsuka. Matapos kong sumukay, bahagyang bumuti ang pakiramdam ko. Nangihina akong sinandalang noo ko sa inodoro pero may umalalay sa akin sa pagtayo. It's Zeus. At ngayong may kaunting lakas na ako, nagawa ko siyang itulak sa dibdib. Get off me! Nangihinang sambit ko, saka humakbang palabas ng banyo. He scooped me without saying anything. Mabilis niya akong binaba sa couch. At si Mira ay mabilis niya akong inabutan ng tubig na mabilis ko rin kinuha. My head is spinning. You need to see a doctor. Zeus said, and I shook my head. Matapos kong uminom ay aksidente kong nabitawan ng water bottle at walang pumansin doon sa aming tatlo. Lupay-pay ang katawan ko, kaya nang hinawakan ako ni Zeus sa braso at hinila palapit sa kanya dahil basa ng sahig na sa paanan ko, ay wala akong nagawa. Dalhin natin siya sa hospital. Sambit ni Mira. I immediately shook my head. No. Matigas na sambit ko kahit nangihina pa rin. Dahil malapit ako kay Zeus ay pumasok sa ilong ko ang amoy niya. It helped me to feel a little bit fine. Iuuwi kita. Mahinang sabi ni Zeus. I gained my strength now, so I pushed his chest. Napalayo siya sa akin dahil doon. Mr. Anderson, thank you, but I can now take care of my sister, Mira said, but Zeus did not move. Nanatili lang siya nakasquat sa sahig para matingnan akong mabuti. I'm fine now. Uuwi akong mag-isa. Sambit ko saka napapikit ng mariin. Maayos akong napasandal sa couch at doon ko naramdaman ang pagtayo ni Zeus. She needs a check-up. Namumutla siya. Sabi nito kay Mira. Mira cleared her throat. She's just stressed, sabi niya. Huminga ako ng malalim ng ilang ulit. Natakot ako sa biglang pagsakit ng tiyan ko kanina. Dahan-dahan akong napahawak sa tiyan ko. I'm sorry, baby. Wait, I'll just get something. Huwag mo siyang iwan. Biglang sabi ni Mira at narinig ko ang pagbukas ng pinto ng opisina ko. After a while, someone sat beside me. I badly know who that is. Kumusta ang pakiramdam mo? Mahinang tanong niya na hindi ko sinagot. He sighed. You need a doctor. Why don't you just act like you don't care, Zeus? Mahinang tanong ko habang nakapikit pa rin. Nahihilo pa rin ako at nangihina pero hindi na kagaya kanina. You want me to just watch while they are forcing you earlier? Mariin na sambit niya. Yes. Mahina ngunit klarong sagot ko. Ilang sandali pa'y muling bumukas ang pinto ng opisina. I slowly opened my eyes because of that, and Mira entered. Natatarantang mukha niya habang palipat-lipat ang tingin sa akin at kay Zeus. Mr. Anderson, you can leave now. Sambit ni Mira sabay upo sa tabi ko. Hindi umalis si Zeus. Nanatili lang siyang nakatayo sa harap habang nakamasid sa amin. And Julia, you can't leave the building yet. I'm sure Dad's making sure that you won't go out of the country. Mira said so I sighed. Babalik ka sa London? Biglang pagsingit ni Zeus kaya napatingala ako sa kanya. His eyes were serious now, pero may bakas ng takot sa mga ito. Mabilis kong iniwas ang tingin ko kay Zeus, saka ibinalik kay Mira na hindi mapakali. Dad wants me to marry John. Mahinang sabi ko. I told you, hilingin mo ngayon na sana bobo ka na lang. Sabi ni Mira sabay tayo na tila hindi na alam ang gagawin. Zeus still here. Damn, why can't he leave? Mr. Anderson, please get out. Me and my sister will talk. Medyo inis na sambit ni Mira pero sa akin napatingin si Zeus habang umiigting ang panga niya. You'll marry him then? Mariing tanong niya. Malamig ko lang siyang tiningnan. Yes, she will. Because there's no other option. So please, leave now. Before I fire you for real. And please, don't act like you're into my sister. Because she won't be your mistress this time. Inis na sabi ni Mira na parang hindi makapagpigil. Mabilis rin niyang tinulak si Zeus hanggang sa makalabas ito ng opisina ko. I sighed. Everything's mess now. That guy, he would lose this job if Dad saw what he did earlier. Inis na sambit ni Mira, saka sumalampak sa tabi ko. I'll try to get a plane ticket. Sabi ko saka inabot ko ang bag ko para kuhanin ang cellphone. Mira watched me do that. I am desperate to leave this country now. After a lot of trying, I still can't avail even in the cheapest plane. Inis kong binagsak ang phone ko dahil doon. Dad's serious about this.
He's caging me. Why don't you marry Mr. Mayor? Tanong ni Mira na mabilis kong ikinailing. There's no way I'll agree in this arranged marriage. Iligtas mo ko. Offer yourself. Seryosong sambit ko, sabay lingon sa kanya. She smirked sarcastically. Before I failed this company, Dad tried to arrange my marriage too. Pero nang naibagsak ikaw ang nakikita niyang magaling na humawak nito, bumalik siya sa'yo. I told you, you will be the future of this company. So Dad will do everything to pair you with a guy who he thinks can help this company to expand. I sighed. I am pregnant, mariin na sambit ko. Mira sighed. I can't believe we are together in this problem. I can't believe we are acting like sisters. For real now. That's another problem. Hindi natin alam kung anong gagawin ni Daddy kapag nalaman niya. Napakagat ako sa ibabang labi ko dahil parang wala na akong takas. Parang hirap ng tumakas. Mabuti sana kung bilyonaryo ang ama ng pinagbubuntis mo. Pero hindi. Ang mahirap pa, ikakasal na sa iba. Kainis. I hate your life, little sis. I hate my life too. I murmured while caressing my tummy. Hindi ako hinayaang lumabas ng building kung hindi natapos ang oras ng trabaho. That's really serious about caging me. Mas nadagdagan ang galit ko dahil habang nagmamaneho ako pa uwi, ay may nakasunod sa akin na alam kong mga tauhan ni Dad. Hindi pa ba siya kontento na hindi niya ako hinayaang makakuha ng ticket? I'm sure he used his connections, so I can't leave this country. This is too much. Nang makauwi ako ay mabilis akong naghanap ng makakain pero wala akong mahanap. My fridge is empty and I have no stocks. Kahit pagod na pagod ang katawan at ang isip ko, ay mabilisan akong nagbihis ng damit saka pumunta sa malaking grocery store. I was too exhausted when I get there. Ngayong nandito na ako sa grocery ay saka ako naisip na sana nag-utos na lang ako ng kung sino para bumili ng grocery para sa akin. But that realization is already too late because I am here. I rolled my eyes for my stupidity before getting a pushcart to start. Inuna kong mga ibang kakailanganin ko tulad ng milk, tissue, at ibang mga dry goods. And after that, I went to Filipino food section. I immediately craved for Filipino dishes. Kaagad akong kumuha ng mga ingredients ng gusto kong kainin. Adobo, sinigang, and caldereta. I can't believe I'm not into Japanese foods or any foreign foods. I am busy choosing the best Filipino ingredients when someone bumped at me. Inis ko yung nilingon at mabilis akong napairap sa inis at galit nang makita ko kung sinong mga yon. Zeus looked at me with a shocked expression, while his woman suddenly looked at me from head to toe, like she's better than me. Stupidity sucks. Inis na sabi ko, saka nagpatuloy sa pagkuha ng mga ingredients. Hindi naman sinasadya. Trish, let's go. That's fine. Zeus stopped her, so I rolled my eyes again. Sa inis ko'y padabog kong inilagay ang mga kinukuha ko sa pushcart ko. Saka ulit sila binalingan. I found Zeus staring at my cart. Mabilis ko yung hinila palayo sa kanila at walang sabi-sabing lumipat ako sa kabilang section kung nasaan ang mga karne. Napalitan ng inis ang pagod ko. Sa dami ng grocery sa Pilipinas, dito pa sila. I am choosing a lot of meat and frozen goods. When I heard the familiar voice again, I chose to ignore that. Sabi ni Papa sa bahay ka na daw kumain ng hapunan mamaya. Magluluto ako ng sinigang. Paborito mo yon kaya hindi ka pwedeng tumanggi. Bigla akong napalunok at tumigil sa pagkuha. Para may biglang natamaan sa akin dahil sa narinig. Maybe it's her sweet voice? I don't know. Basta bigla na lang akong nawalan ng lakas at gana. This country is too small. Napakurap ako sa kapilit na binaliwala iyon. Pwede rin sa bahay ka na matulog mamaya. Minsan kasi gusto kong kumain ng balot kahit hating gabi na. Sabi ng doktor normal daw yun sa mga buntis. I inhaled. I'm fine. I can't, Trish. May trabaho ako bukas. Okay lang naman. Paglulutuan na lang kita ng agahan bukas. I froze. Hindi ko na alam ang kukunin ko. My mind turned blank. Thank you. I'll see. Zeus said in a very low voice. Sige na. Mabilis kong kinuha kung anong nasa harapan ko. Hindi ko na alam kung anong mga yun dahil basta ko na lang kinuha. Nang makita na marami na akong nakuha ay mabilis akong umalis doon. Pero naroon sila sa dadaanan ko. Kaya hindi ko na iwasang tapunan sila ng tingin. I made sure that I was emotionless when my eyes met Zeus.
Parang kanina niya pa ako nakita. Zeus! His fiancée called him the reason why his jaw clenched. Napalunok ako ng mariin sa tuloy-tuloy na naglakad palayo. This is so fucking hard. Baby, it's fine. We are strong. Mabilis akong dumiretso sa counter kahit hindi pa kompletong mga bibilhin ko. I am desperate to leave this place now. Pero ang haba ng pila, kaya inis akong napahalukip-kip. Zeus, tara na. Nag-aalala na siguro si Papa. Kailangan na nating umuwi. I bit my lower lip when I felt them lying behind me. Zeus' manly and comfortable scent reached my nose. Is this really happening right now? I busied myself with my phone just to make sure that I won't look at them. I am not affected. Julia, you are not affected. While I am busy scrolling on something, I don't understand my phone suddenly rang for a call. Mabilis ko yung sinagot nang makita ko na si Mira ang tumatawag. Pagkatapos ko'y napangiwi kaagad ako sa ingay sa kabilang linya. Julia! Bar! I rolled my eyes. I'm in a very awkward, frustrating, and hard situation, and I can't believe she called me to ask me for party. I'm tired. Inis na sabi ko, saka binaba ang tawag. Ang tagal pa ng pila. I gently tapped my feet on the floor. Kainis. Zeus, I'm cold. Napatiimbagang ako. I don't want to imagine that they are hugging each other now behind me. I'll just get a jacket in my car.